Hello guys, meron tayong gagawin at paano siya i-config na switch hub na ito na smart. Brand niya ay TP-Link. Ang model niya ay TLSG105E. Gigabit switch siya, and ang may requirements tayo para ma-setup na natin siya. Number 1, PC, mapa-laptop ba yan or desktop, basta Windows. Pangalawa, LAN cable. Ayan, gigabit po siya. Ayan, kita nyo, gigabit. Pangatlo, internet. Ayan, ISP. Meron siya 200 Mbps. Ayan, gigabit. Pang-apat, unit itself. Ayan. Take note ng cable nyo pwede naman hindi gigabit, pwede gigabit. Mas better ko yung gigabit. So, eto na nga. Ito dapat nakasalapak na yung DC port, yung 5 volts yung adapter niya. Naka-include sa kanya. So, na yun, paanda rin na dapat natin. Ayun, paanda rin natin na yun. Ayan. Dapat iilaw dapat lahat. Ayan. Yung ports niya. Kaya umilaw, tapos mamamatay, it means nag-boot na yan. Ayan, nag-boot na yan. Ngayon, mag-intro muna tayo. In 3, 2, 1. Heto na nga. May nagtatanong kung paano ang bawa. Hindi mo na siya i-config. Pwede naman, plug and play lang. So, ang kailangan na natin makliyente na lang. Ito ba, internet. Ito yung PPOE or what? Hotspot. Pwede yan. So, rekta lang naman gagawin natin. So, na yung gagawin muna natin rekta. Ayan, ito, sasapak natin sa LAN 5. Plug and play din naman to. Tapos pag ganyang indication kulay dilaw, itong yung big blink na yan, it means gigabit. Kapag orange siya dito sa kabila, it means 100 Mbps or 10 Mbps lang siya, ganun. So ayun, itong isa, itong papunta sa PC ko, kat ano naman niya, kat in dyan kung plug and play. Ayan, plug and play. Ayan, pag kulay, ano yan, nakita nyo naman kulay orange, it means nag-read pa siya. Ayan, kulay dilaw, it means gigabit rin naman laptop ko at kable. So na yun, punta tayo sa PC. So na yun, nasa PC na tayo. Patayin natin muna ng wifi, then try mo natin mag speed test. Ayan, plug and play siya. Yan, kahit wala nang config. Panumpalo na siya. No need na config yan kung plug and play naman. Kung if gusto nyo may config, smart switch siya. Pwede siya lagyan ng bandwidth limit per port. At may VLAN siya. Tignan natin other features na sa ano niya, dashboard niya. Yun. So, na yun, plug and play muna siya. So, na yun, paano ba siya i-set up per limit yung per ports? Yun, test, yun. So, na yun, punta tayo sa TP-Link. tapos lagyan natin yung model niya, TLSG105E. Ayan, enter natin. Tapos, pindutin natin ito mismo. Ito. Then, version 5 yan. Ayan, version 5 kasi ito. So, ayan. Then, pindutin natin yung support. Ayan, nakalagay naman dito sa ano, ayan, plug and play, no configuration required. Ngunit tayo siya i-config kung rekta yung gawin nyo. Rekta lang siya. Walang problema. Rekta lang. At matibay pa siya sa kuryente. So, yun. So, magkatalo tayo ng easy yung ano niya, parang dashboard niya. So, punta tayo sa support.
kung isi-set up na natin siya. Download natin yung Easy Smart Configuration Utility. So itong Easy Smart Configuration Utility version 1.3.15.0. Ayan, download na natin. Ayan, pindutin natin. Then save. Ayan, nasave na siya. Ayan, nag-download na siya. So punta tayo sa downloads. Then extract po natin siya. Extract. And after na ma-extract, open natin to. Then double click. Then yes. Ayan, naglo-loading pa siya. Then next. Kaya wait natin siya mag-installing. Ayan, tapos na siya. Finish. Then buksan natin yung Easy Smart Configuration. Ayan, mismong app. Double click. Then ayan, lumabas na yung model niya. Ayan, yung IP address. Pwede rin naman natin i-access through Chrome, pero yun, dito na lang mas madali. So pindutin natin yung login. Ito yung parang yung tao. Pindutin natin yan. Tapos ang password niyan, username admin. Tapos ang password admin. Then login. O kaya magpapapalit daw tayo. Ayan, magpapapalit daw tayo. So lagyan nyo yung bagong password nyo. Dapat tandaan nyo po. Pag nakalimutan, i-reset ulit yan. Ayan, lagyan ako password. Bahala na kayo anong ilagay nyo, basta alam nyo. Then apply. Tapos yes. Operation success. Ayan, ito yung dashboard niya. Ito yung system info niya. Ito, ayan, mga keme-keme na yan. Ayan, device description, pwede yung ibahin, pangalan, bahala na kayo. Then IP settings. Ayan, pwede mo i-disable, baguhin mo IP address, bahala ka na dyan. Then LED, pwede siya patayin mo siya. Other tipid din sa kurente. Ayan, mas patipid pa. Ayan, apply mo. Ayan, apply. Papansin mo siya, wala siyang ilaw. Parang patay siya. Parang patay lang. Ayan, kita niya sa camera. Wala talaga ilaw. Ayan. So, try natin i-on sa True PC. Ayan. Kita naman yata. Ayan. On. Then, yes. Ayun, below siya. Kita niyo. Parang lang. Parang, ayan siya. So, ayan. Then, user account. Ayan, pwede nyo palitin admin. O, bahala na kayo. Anong gusto nyo? Backup restore. Ayan, pwede nyo i-backup nyo yung config nyo. Tapos, i-restore nyo yung config nyo. Pwede rin. Yung system reboot. Pwede siya i-reboot. Wag, ayan o, may note naman. Wag siya nag-reboot habang tanggalin mo yung saksakan. Baka masira yung firmware nya. Or what? System reset. Ayan. Mabubara yung configuration. Pwede siya sa likod ma-reset. Ayan. Ito sa camera kung kita. Ayan. Ayan, reset o. Ayan. Then firmware upgrade kung may bago siyang firmware. Ayan. Then switching. Ayan. Meron siyang port config. Paala na kayo kung paano siya yun. Ayan. Config kung ilan siyang Mbp. Kung pwede mo isa-set ang Mbps yung niya, port niya, ganun. Ayan. Then IGMP snooping. Ayan, ayun na meron siya settings. Then LEG lag ID. Ayan, ayan. Then monitoring. Ayan. Port statistics. Ayan, kung packets mo. Ayan. Ayan, ganyan. Port mirror. Ayan. Port mirror meron siya. Then cable test, pwede siya mag-cable test. Pwede natin i-test yung test 1. Pwede mag-test lahat. O trip mo. Ayan. Tayo natin. Sa metro lang yung kabe ko eh. Ayun, sa metro na nga. But kung mahaba, di ko alam kung accurate to eh. Ayan. Then loof prevention. Ayan. Then VLAN. Meron siyang VLAN. Bagay ito sa mga piece of Wi-Fi yung may hotspot like LPB, ADO or other softwares. Ayan,
ganun, 1.5, kung ganun. Then MTU VLAN, ayan. Port based VLAN, ayan. Pwede mo i-assign sa ports mo, bahala ka na kung paano siya. Ayan, global config, ayan. Then 802.1 QVVID settings, ayan. Then QoS, yan ang maglalagay ng limit. Punta na sa bandwidth control, ayan. And storm control, isa-isay muna natin. At QoC basic, ayan, ayan, meron siya, ayan. Ayan siya, ayan. Pwede siya lagyan ng limit. Then help, then about, ayan. Mga model nila 2013 at 2023, ayan. Balik sa QoS. Mapapansin nyo dito sa speed test ko, ayan, ulitin natin. Ayan, naka 200 Mbps ako. Ayan. Ayan. Ayan, may siya. Ayan, 200 Mbps. So, try natin maglagay na 15 Mbps lang. Or 8 Mbps lang. Try natin. Ito meron siyang nakasave na, oh. Ano, mag-manual tayo. Try natin ng 8 Mbps. 8024. Ganyan. Tapos yung upload niya. Ayan, ganyan. Oh, download ba yan? Ayan, manual tayo. 8024 means 8 Mbps siya. Tapos i-assign natin itong port 1 kasi dito nakasalpak yung computer ko. Gusto nyo lagyan ng limit ng port mo, ayan. Tapos mamaya try natin 120 o 115 lang, bahala na. Ayan, try natin speed test. Ayan, medyo bumagal siya konti. 8 Mbps lang naman pala. Ayan o, 7. Sige, palo, kung mapapala ko sa 8. Ang kadyan lang, hindi naman talaga sasagat sa 8 yan. Ganyan lang, at least 8 na yan. Ganyan lang siya. Hindi siya sasagat sa 8. Yan siya. Kung try natin gawing check natin muna, gawing nating 120. Ayan, 1000. 120 Mbps. Ayan, apply natin. Try natin. Ayan, 1232 eh. Ayan, basta yan, ako yan. 120, mga 119 dapat o 118. Magpapalo sana siya. Kung totoo ng bandwidth limit ito. Mali pa ata nilagay kong calculator. Wait lang. But 11 lang yan. Dagdagan natin. Kulang pa yan. 10102 32. Yan. Pause na ka-activist dito ah. Yan. Then apply. Ayan, 2466 digit na siya. So try natin ulit. Dapat 118, ganun. Nagpapalo siya. Ayan, hanggang 170 naman siya. Pero pwede na.
Kasi nalimit na naman niya 200 Mbps yung net ko ayun pwede na. Pwede na yan. Ano itong kagandahan kay TP-Link, mag-limit ang pair port kung walang aparato like Microtech or OpenDrive-RT, ganun. Ito lang, switch hub lang to, may acceleration system. So ayan, so gusto nyo walang limit, plug and play lang talaga, ano nyo, disable nyo, ayan, disable nyo, tapos apply mo, yes, okay, ayan, tapos speed test natin, dapat 200 Mbps pa rin yan, babalik na sa dating speed ko. Ayan, so ganun na siya maglagay ng limit ng per port. Gusto port 2, iset mo lang dito, i-check mo lang siya, tapos iset mo lang siya ng limit. Pwede mo isabay yung 3 para siyang limit. Paala na kayo kung paano nyo i-limit. So ganyan lang yun, ganito lang siya mag-limit. So huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell. Pag may new video ko, ma-notify ko kayo. So ito lamang po yung paano siya i-config na switch hub na smart na TP-Link TLSG105E gigabit switch. So ito, bye bye.